may isang kalsadahan na tampok ng ating travel documentary. Ganda oh. Mula sa kapatagan ng Aritaw, Nueva Vizcaya, na aakyat patungong Cordillera. Ang Benguet Nueva Vizcaya Road o mas kilala bilang Ambuklaw Road. Isa ito sa pinakamahaba, pinakamalamig at pinakamagandang ruta na dadaanan natin. Dito natin masasaksihan ang nagkagandahang pine forest, ang malalawak na mga rolling hills sa gilid ng daan, at ang kahangahangang tanawin ng Ambuklaw Dam. Bukod sa mga tanawin, madadaanan din natin ang bayan ng Cayapa. Malakas. Laki ng volume na nilalabas na tubig. Anong barangay dyan sa kabila, Ding? Utsaka. Pwedeng motor dyan. Ay, pwede malak pero malakas yung tubig. Mga pasikot-sikot sa kalsada at ang hindi malilimutang tanawin patungong lungsod ng Baguio. Kumusta ang daan po? Wala namang close. Lulusot akong Baguio eh. Merong alternate route sila na binigay to Baguio City. So dito tayo dadaan. Madaling sundan kasi meron naman silang nilagay na barikada. What's up mga kaibigan, mula rito sa Aritaw, Nueva Vizcaya. Tayo ay pupunta ng Baguio City at samahan nyo ako sa kalsadang ating tatahakin at magagandang tanawing ating madadaanan. Maybe I never knew what I really wanted, but looking back I can see it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all taught me, but nothing makes sense anymore. Pag galing kayo ng Santa Fe, kaliwa, pero galing tayo dito sa north, pakanan naman tayo. Kaya pa 29 kilometers, Baguio City 109 kilometers. So ganun kalayo yung ating tatahakin ngayon, mula mismo sa town proper ng Aritaw, Nueva Vizcaya. Solid ito na ruta mga kaibigan, ilang beses ko ring nadaanan na, pero hindi tayo nakapag-vlog. So ngayon first time tayo na magwa-vlog dito sa lugar na ito. Maganda ang klima rito sa ngayon, pero medyo humahangin-hangin na. At galing doon yung hangin, andyan na rin yung maitim na ulap. So expected na maulan talaga ngayon pagka punta natin sa Cayapa, dyan sa mga mountainous areas na dyan. Talagang uulanin na tayo nyan. The brightest sky I have ever seen, the most colorful one I could dream. You wake me up with a new white smile, and I know Itong that Aritaw you ay isa sa realize mga matatandang bayan dito sa Nueva Vizcaya. Municipal Forest Park, 800 meters. Ito, meron palang forest park dyan. Ayan, nakikita na natin yung mga rolling hills na ating dadaanan paakyat ng mountainous areas or highlands ditong probinsya ng Nueva Vizcaya, hanggang sa tayo ay papunta ng Benguet. Dahil 74 pa, pagdating sa Benguet mas mahal na eh. Mag full tank na tayo rito. Unleaded po. Dito mga kaibigan, unleaded tayo. Full tank. Full tank sir. Unleaded. Thank you. Thank you sir. Full tank tayo, 120 pesos. Mas maganda at sigurado tayo na hindi tayo magagas pagkarating natin ng Benguet. Tapos pababa na naman tayo ng Pangasinan mamaya. Time check mga kaibigan, ang oras natin ay 1:35 in the afternoon. Ganda. Mountainous. Makikita natin dito may mga rolling hills kaliwat kanan mga kaibigan.
is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. Tingnan nyo naman yan, oh. Yung rolling hills na yan. Kapag summer kayong dumaan dito, grabe. Makikita nyo yan, brown. Pero ngayon, ang ganda niyang pagmasdan. Tapos solid dito sa kanang bahagi. Gradual na rice terraces. Luntian din, ano. Solid ng kapatagan dito sa Aritaw. Sa parting ito ng kalsadahan, lulubusin natin yung magandang klase ng kalsada. Kahit papano ay may mga tuwid tayong nakikita. Kasi mamaya pag akyat natin ng Benguet, talaga grabe yung mga liko-likoan din dyan. Ganda. Yung bundok na yan, tatawirin natin yan mga kaibigan. Dadaanan natin yung paliko-likong kalsada. At ito na nga, mag-start na tayo ditong magliliko-liko. Kaibahan naman ang liko rito sa parting ito, gradual. Hindi siya mga abrupt or bigla ang mga liko. 26 kilometers papuntang Cayapa, Nueva Vizcaya. Yung dadaanan natin, nandyan. Liliko tayo pag ganyan, no? Hinto muna tayo rito para sa tanawin. Tapos may nakikita tayong trail paakyat doon, no? Yan, liliko sila. Ang Benguet Nueva Vizcaya Road ay ang scenic mountain pass na nag-uugnay sa Aritaw, Nueva Vizcaya at Baguio City. Mula Aritaw, agad ang matatarik na akyatin patungong Cayapa at Bocod sa pamagitan ng mga liko-likong hairpin curves sa gilid ng Cordillera. Dito ay mabilis na lumalamig ang hangin habang pumapalit ang tanawin ng pine trees, malalim na bangin at makapal na fog. Bukod sa paborito itong ruta ng mga nagmumotor, nagsisilbi rin itong pangunahing vegetable highway para sa mga truck ng gulay patungong Maynila. Biruin mo yan, oh. Pero nakakatawang dumaan dito mga kaibigan. Kasi ang lawak ng kalsada eh. Liko-liko nga siya pero malawak kahit papano. Uy, sumayad ako, sorry. Hi doggy. Liko na naman tayo sa kanan. Kaliwa pala. Ganda ng mga tanawin pero rito mga rolling hills. I-enjoy kayong magmotor dito mga kaibigan kapag araw kayong dumaan. Solid. Makikita nyo rin sa ibaba yung mga napakagagandang tanawin, mga kabundukan na kulay luntian. Yung kaninang natatanaw natin na mga bundok, nasa taas tayo nun. ...24 kilometers papuntang Cayapa, Nueva Vizcaya. Kanina tinatanaw lang natin tong mga area na to, pero ngayon nandito na tayo at tanaw din naman natin sa baba yung pinanggalingan natin. Ang taas natin, pero mas mataas pa tayo mamaya. Let's go, tuloy. Nung na-reach na natin tong top
nitong rolling hills na to, tayo naman ngayon ay pababa na. At dito na tayo sa Barangay Baan. Grabe din ang liko rito. Banking kung banking dito eh. Habang malawak-lawak pa. Kasi mamaya puro banking, pero medyo masikip na. I was lost or I was found. Ang galing ng ginawa ng gobyerno rito, no? Pinalawakan talaga yung mga kalsadahan. 4 lane na ito with markings. Dati 2 lane lang to. Ito. Itong lumang klase ng kalsada. Ito lang yung kalsadahan dito dati. Ngayon, meron na riyan. Meron na rin dito sa kanan. Talagang napakaraming likuan dito. Sawa ka talaga sa bangkingan. Biruin mo yung 106 kilometers. Galing ka ng town proper ng Aritao papuntang Baguio City. Yun yung tinatahak natin sa vlog na ito, mga kaibigan. Solid naman dito. Oh, may bagong tulay na pala rito, ano? Pero hindi pa pinadadaanan yan, no? Approaching dito sa kabilang barangay. Ito pala ay Santa Cruz Bridge. Kulay kapit gatas na yung tubigan dito. Sakop na ito ng Kayapa. At tayo magpapaalam na sa Aritao. Pinkian. Yun yung pangalan ng barangay na ito, mga kaibigan. Barangay Pinkian. Tungkol dito sa Barangay Pinkian ng Kayapa, sa mga taga rito, comment down, mga kaibigan. Meron akong nabasang history dati, matagal na yun, mga siguro 5 years ago, maalala ko lang ngayon, na meron daw na buong bayan ng Pinkian, kasama yung mga bayan ng Ambagyo, tapos Pinkian. Di ko alam kung saan ko nabasa yun eh. Alam nyo ba na ang Pinkian ay isa sa mga pinakamatandang settlement sa kabundukan ng Nueva Vizcaya at dating naging sentro ng gobyerno o kabisera ng Kayapa. Bago pa man na itatag ang modernong bayan ng Kayapa, ang Pinkian ang nagsilbing administrative center at commercial na hub ng buong distrito noong panahon ng mga Amerikano dahil sa estratehikong pwesto nito sa lumang Spanish Trail at mountain passes. Nang magkaroon ng reorganization at opisyal na pagtatag ng Municipality of Kayapa noong mid-20th century, inilipat ang munisipyo sa kasalukuyang poblasyon, kaya ang Pinkian ay naging isang ganap na barangay na lamang. Subalit na natili rito ang mga bakas ng lumang kabihasnan tulad ng mga naunang eskwelahan at simbahang itinayo sa lalawigan. Ang ganda rin naman kasi ng location na ito kasi medyo mahaba-haba yung kanyang kapatagan. At sa gilid nitong highway na tinatahak natin, nandyan yung malalaking ilog. Matutuwid at malalawak din ang mga kalsadahan dito. At may bagong tulay na rin dito. Galing ah. Pinkian Bridge. Nung mga tawid natin dito, last na tawid natin, isa lang talaga ang tulay, pero ngayon may pangalawa na. Maganda. Dito na nga yung ilog na tinutukoy ko. Tinatawid na naman natin. May mga niyog rito. Grabe, ganda ng mga kabundukan. Solid na mga matatanaw natin talaga. Dito sa barangay Tidang Village, mga kaibigan, ng Kayapa, kapag ka binabaybay natin itong kalsadahan na to,
makikita natin sa kanan, no, yung bundok unti-unting nalalandslide papuntang Cabanglasan. May kalsada sa baba papunta raw yan ng barangay Cabanglasan. Dahil nga nasa taas na tayo mga kaibigan, palamig na naman ang palamig yung temperatura rito. Grabe yung mga bangin, no, mga nakikita natin, bangin pero may mga tanim na sayote. Ayan, no, sa kabila. Sa likod ng mga saging na ito, yun, o, kalsadahan yan, yung pinanggalingan natin kanina. Papunta roon, paakyat dito. Grabe yung mga pinanggalingan natin, kitang kita natin. So iniikot-ikutan lang natin itong mga kabundukan dito. Kahit na paliko-liko, kahit papano mga kaibigan, hanga talaga ako sa kalsadang ito. Ilang taon na ito, ang tibay ng pagkakagawa, hindi tinipid. Kahit 2 lane lang yan, ilang bagyo ang dumaan, hindi man lang nalalandslide din. Kasi talagang maganda rin yung pagkakagawa ng drainage sa kabila. Ito, matinding likuan ito, oh. Wow. Dito lang yan sa Tidang Village, kaya pa daanan ko nga itong kaibigan ko rito. Meron akong naging kaibigan dito, eh. Hello, sir. Matandaan anak pa, eh. Eli Motor. Ayan na kay Jay Tamarauyo. Baguio mo't lang dito, eh. Nagbabiyahe na po kayo ulit ngayon? Baguio. Kumusta ang daan po? Wala namang close. Lulusot akong Baguio, eh. Galing po ako Pangasinan. Ikot lang. Oo. Nagkuha na naman yung carburetor. Ay, nagloko na naman. Ako wala. Di na ako naggagawa ng sasakyan, eh. Kaya, opo. Sa inyo ito? Sige nga rin po. Nadaan ako. Naalala ko na, eh. May kaibigan ako rito, kaya dumaan lang. Sige po. Di na, kasi hinahabol ko rin oras. Kailangan makababa ako ng Pangasinan din. Mag-isa ko lang. Sige, sige. Nung naggagawa pa ako ng sasakyan, mga kaibigan, isa yon sa naging client ko. Ginawa ko yung sasakyan nila, tapos nakitulog ako doon sa bahay nila. Kaya nagkaroon tayo ng kaibigan dito, si Sir Joel. Yun. It's been a long week trying to make ends meet. Going nowhere fast, I'm so tired of the same routine. No use in walking the line, let's push our cares away. That bottle's calling our name, and we ain't leaving till it's dry. We're about to get our minds right. Yeah, we can keep it going. Makikita mo rito, malata mo na talagang stable yung lupa rito, hindi siya prone sa landslide. Tapos dun sa mga itaas, may mga hagdan-hagdang gulayan. Ang dami rin mga bentang gulay, prutas rito, no? Ayan, no? May mga gulayan. Hoy, ganda ng panahon dito. Akala ko umuulan, kaya pa umiinit. Solid. Wow. Time check, 2:47 in the afternoon.
may mga malalaking poste pala rito, linya ng kuryente. Sana magawan din nila ng paraan para magkaroon ng linya yung mga kabaranggayan doon, no? Yung minsan na nating pinuntahan sa Barangay Balete, Barangay Cabayo, Barangay, yun, may mga marami pang barangay dyan. Banaw, yun yung mga malalayong barangay na sakop nitong Kayapa, na hanggang ngayon mga kaibigan walang kuryente. Feel the curves, do not test it. Yan yung paalala lagi sa atin. Biruin nyo yung sa ibaba na pinanggalingan natin mga kaibigan, no? Doon tayo galing kanina sa Pinkian. Yung nakikita nyo ron na parang landslide doon na may ilog. Yun. Tapos paakyat tayo hanggang dito. Yan naman barangay Kabanglasan. May kalsada doon. Taas na natin. Yan, update sa ating elevation, no? 1,150 meters above sea level. Kayapa, Cagayan Valley. Yan yung ating location mga kaibigan. Mag-iiba yung pandinig mo rito kasi ang taas ng altitude natin. People knew her by her will, to make it whatever she put her mind to. Malamig dumaan dito mga kaibigan. Papuntang Buaca Lake mga kaibigan, 2.02 kilometers. Medyo pababa naman tayo ngayon. Kanina paakyat, ngayon pababa. Papunta na ng town proper ng Kayapa. Ang Kayapa ay isang mataas at malamig na bayan sa kabundukan ng Nueva Vizcaya na kilala bilang vegetable bowl ng lalawigan dahil sa malawak nitong mga taniman ng highland crops. Nakapwesto sa gitna ng Caraballo at Cordillera Mountain Ranges. Tahanan nito ng mga katutubong Kalanguya at Ibaloy na may mayamang kultura ng pagsasaka. Bukod sa makasaysayang nakaraan bilang dating sentro ng kalakalan at naging saksi noong ikalawang digmaang pandaigdig, kilala rin ang Kayapa ngayon sa malamig na klima, matatayog na pine forests at mga liku-likong kalsadang nag-uugnay sa gitnang Luzon at Baguio City. Pag pinag-aralan mo yung mismong proper nitong Kayapa, village talaga siya eh. Pinapaligiran siya ng mga matataas na bundok. Kaya dito talaga nila napili na maging sentro dahil sa location niya. Time check 2:55. Nasa town proper na tayo ng Kayapa, Nueva Vizcaya. Ayan, nakikita na natin yung munisipyo na kulay green. After natin na bumaba, ito na ang tulay, ito na yung pinaka base. Yan, lakas ng daloy ng tubig. Tapos akyat na tayo na naman. Opya. Ito na, mga igulot po yung mga nakatira rito. Kalanguya. Halo din daw, meron din daw iba na Ibaloy. Yan na, panoramic Kayapa, bulubunduking Kayapa, scenic Kayapa. Tuloy tayo sa ating adventure. Kapag papuntang Mount Ugo, 21 kilometers yan. Yan yung daan. Tayo diretso na rito. Kaya samahan nyo ako na mamangha pa rin. Kasi last na daan ko rito 2017 pa. Grabing tagal na. Marami nang nagbago. Pine trees ang dami. Open up the window, I'm breathing in the light.
September. I can feel the wind blow, and the late summer sky is like Napakagandang pagmasdan din naman yung ember. mga hagdan-hagdang gulayan dito. Solid nung pagkakagawa ng mga taga rito, ano? Dami natin mga nakikita mga biyahero ng gulay, tsaka yung mga ganito mga van. Grabe mga kaibigan, mula dito meron pa tayong 77 kilometers to Baguio City. Ang layo pa nun. Time check 3:07. Tapos medyo nagpaparamdam na yung ulan. Magandahan dito, tuloy-tuloy yung trabaho nila. Nag-clearing ang DPWH. Kaya malinis, ano. Ang sarap ng amoy nung ano, tinatabas na damo. Ewan ko kung ako lang ang ganon. Nakaka-appreciate tong amoy niyan. Nostalgic yung amoy kasi niyan eh. Mas masayang magmotor pag di na uulanan. Yan na, nangingitim na ang kalangitan at may pangilan-ilan ng patak. Tingnan nyo yung mga giraas dito, mga bangin. May mga tanim na sayote. Ito oh, ang dami bunga sa ilalim. Hindi pa naman umuulan mga kaibigan, pero ramdam ko na yung lamig. Hapon na. Ito na pala mga kaibigan ang district highway boundary ng Benguet Nueva Vizcaya Road. So Benguet 1st District Engineering Office, approaching na tayo. Alright, so Barangay Pito. Anong sakop po ang Barangay Pito, Madam? Benguet na po yan? Bukod. Salamat po. Okay po. So mga kaibigan, nasa Barangay Pito, Bukod, Benguet na tayo. At meron tayong mga karatulang makikita rito. So yan o, sa Baguio City meron pa tayong 69 kilometers. Napakalayo pa nun mga kaibigan. Right, welcome to Cordillera mga kaibigan. Mula sa Cagayan Valley or sa Nueva Vizcaya, andito na tayo sa Cordillera, particularly sa probinsya ng Benguet, sa bayan naman ng Bukod, Barangay Pito. Ito na, nagiba na rin ang aura rito. Ayan o, iba na rin yung itsura ng kalsadahan. Mga napupudpud na, ano tawag niya, espalto. Barangay Pito, Bukod, Benguet mga kaibigan. Ay grabe lamig. Sayang di natin nadala yung ating thermometer. Hindi ako nakapagpakabit pa rito sa ating Honda Click. Siguro maging madalas na rin gamitin natin to para hindi masira. Tagal na na-stock ito eh, nasira yung baterya. Kaya ito, yun yung dahilan kaya ginagamit ko siya ngayon. Mga gasolinahan dito 87, 88, saka 89. Tingnan nyo yung discrepancy ano. Doon sa baba 74, 75. Dito mas mahal na ng 10. Kaya tama lang yung ginawa natin na nag full tank tayo doon sa Aritaw kanina. Kaya pag dito na tayo sa Benguet, talagang mas mahal dahil nga inaakyat pa nila yan. Hindi na magandang ano to, senyales. Umuulan na mga kaibigan. Suot na tayo ng raincoat. Kagandahan ngayon kasi naka bota ako mga kaibigan. Talagang in-expect ko na yung ulan na yan. Yan, doble na tayo. Naka-jacket na ako. Dalawa na yung ating pang-ilalim. Naka-raincoat pa. Siguradong di tayo pasukin ng lamig. Okay, all set na mga kaibigan.
Time check 3:23. Naka waterproof na tayo. Lost in the city lights. Kaso pag ganitong ulan-ulan mga kaibigan, expect na medyo less ang ating aerial shots dahil di tayo makakapagpalipad kapag ganito talagang nag-uulan. Saan kayo punta yung kalsada na yan? Welcome to Bukod High School. Papuntang school. Welcome to Pilpiok Elementary School, Pito, Bukod Benguet. Okay. Ayan, naka waterproof na rin sila. Tuloy lang natin tong biyahe na ito. Enjoyin lang natin. So dito lang tayo sa ground. Papakita ko lang sa inyo yung mga magagandang tanawin. Katulad nito, nagagandahang mga pine trees. Ayan o, may mga repolyo. Ang mura ngayon ng repolyo mga kaibigan. Ganito na nga yung sitwasyon ng panahon. Tapos ang baba pa ng angkat sa kanila. Ayon sa napanood kong balita nasa 2 pesos hanggang 10 pesos per kilo lang. Samantalang pagbili mo sa mga tindahan, yung mga pang-4, pang-5 nagbenta na. Bili ka ng isa nasa per piraso pag sa tindahan. Yung pinakamaliit 25 pesos. Yung katamtaman 30 pesos. Yung mga malalaki aabot ng mga 40 to 50. Grabe no. Sakop pa rin ito ng Barangay Pito, Bukod Benguet. Habang tuloy-tuloy ang aking pagmumotor at tayo ay nakapasok na sa mga kabundukan ng Cordillera, ay siya namang unti-unting paglakas ng ulan. I see a steeple on the hill. You bring it out your bed and Ito na, wine. nag-uumpisa na tayong bumabaybay na ang makikita natin ay puro pine trees dito sa kaliwat kanan. Kaso sinasabayan tayo nitong ulan, tapos ang dulas pa ng kalsada. Nakakatakot. Wow. Tingnan nyo, solid. Ang ganda. Ang ganda. Ganda sa part na to ha. Makapal pa yung mga pine trees. Ito may mga sumisibol na naman oh. Siguro nagkaroon ng landslide noon. Grabe. Binabalot na tayo ng fog. Ramdam na ramdam ko na ang lamig mga kaibigan. Halos mga lubot na itong aking mga daliri. Pero solid naman ang tanawin no. Kakaibang dimensyon ang pakiramdam natin dito. Wow. Grabe. Almost zero visibility rito. Foggy mga kaibigan no. Zero visibility after 50 meters. Daming mga road slip mga kaibigan. Wow. Nakakamiss yung ganito. Umuulan tapos may pausok. Wala na, inuulan na tayo mga kaibigan. Sana ay nag-i-enjoy pa rin kayong manood hanggang sa tayo makarating ng Baguio. Sana ay samahan nyo po ako. Grabe, mas dumoble yung lamig mga kaibigan. Dahil sa ito nga, basa na yung ating guantes. Tumatakbo pa tayo, mahangin. El Gobernador's Restaurant, Bubok, Bukod.
Ganda. Sayang no, kung nabutan natin to na hindi maulan. Solid. Mas lalong maganda. Diplomat Hill. Ito yata yung campsite na pinupuntahan nila direct dati. Kaso wala na. Ginawa na siyang Diplomat Hill. Sayang dito no, di man lang natin nasubukang mag camping. Gusto ko rin mag camping dito dati, kaso kulang lang tayo sa panahon. Hanggang sa naging ganyan naman na, no trespassing na, kaya wala na, naging private na. Diplomat Hill ang tawag. Ganda oh. Ganda ng mga pine trees dito, pinong pino. Pinag-aari na ng mga private. Grabe ulan na to. Lamig pa. You know that I lie when I say that I'm fine, 'cause you know me like that. You know me No better. texting while driving. Drive safely, arrive home alive. Yeah, you know I need space, a little time for myself when I'm stressed and upset. You know me better than anyone I know. Darling, we have been to hell and back. That's how I know this is forever. All the years, every single tear, all the regrets and promises, all the cups, breakups, bumps in the road, we burn until we break. Lawak nito oh. We keep Puro pine trees talaga. Dito sa barangay Bubok ng Bukod, Benguet. Ganda rito guys. Hindi ako mapigil na mag-appreciate oh. Partida, umuulan pa yan. Paano lang kaya pag clear skies, mas ma-appreciate mo siya. Pababa na tayo ulit. Oh, merong gumuho rito na lupa. Tingnan nyo yung mga fog oh. Pababa rin sila. Tingnan nyo yung mga nakikita natin doon mga kaibigan oh. Solid ng mga fog. Tapos dahan-dahang umaakyat yung ilan. Maambon-ambon pa rin sa gilid ng kalsada, taas ng agos. Na-appreciate ko lang din yung kulay ng kabundukan. Talagang lagong-lago yung mga damo at puno. Buti na lang solid na solid itong dala-dala nating raincoat. Ang tagal-tagal na nito, ang tibay-tibay o talagang zero. Di ka talaga mababasa rito eh. Ito ang solid na raincoat. Kung bibili kayo ng raincoat, bili na kayo ng ganito. Ang kapal, tibay pa, mura pa. Tingnan nyo yung mga dadaanan pa natin nandun sa ibabaw. Wow, hindi na mga bato. Buti na lang nilagyan nila ng parang semento no, para hindi ganito litaw na litaw. Kaya pag nabasa yan o kaya gumalaw yung lupa, talagang magbabagsakan. Yehey, 50 kilometers na lang tayo mga kaibigan. Nasa Baguio City na tayo. Napakalayo pa yan. Mga 1.5 oras pa yan sa akin. Okay, approaching na tayo rito sa crossing mga kaibigan na papuntang Bukod, Kabayan. Yang kanan na yan, papunta yan ng Bukod, Benguet proper. O kaya papuntang Kabayan, Benguet, papuntang Mount Pulag. Daming mga van dito na humihinto. Hintuan kasi talaga ito. Yung mga biyahe papuntang Kabayan, Benguet, tsaka yung biyahe papuntang Biskaya. Gonna stay in this moment. Gonna lay here
pag sobrang lakas pa ng ulan, gagalaw pa yan. Kaya delikado itong mga bahay rito. Nasa vicinity na tayo ng Barangay Ambuklaw, Bukod. Ayan na naman ang ulan. Banat na naman. Anong barangay dyan sa kabila, Ding? Tsaka, Pwedeng motor dyan. ay pwede malak pero malakas yung tubig. Yan lang talaga ang daan yan papunta dyan. Yung sa kabila. Anong barangay ulit? Tsaka, Tudjakap. Sige. Malakas ang tubig, delikado. Kaya yung motor iniwan lang doon, oh. Tudjakap. Konti lang naman ang bahayan sa kabila. Sa wakas, tumila rin konti ang ulan. Curtains of water, oh. Tapos dito may mga waterfalls tayo nakikita. Solid ng waterfalls na yan, oh. Ang taas. Ang daming mga nalalaglag na bato, oh. Kailangan alerto ka rin dito pag dumaan. Ito nakikita natin sa baba. Yan na yung umpisa ng Ambuklaw Dam. Dito sa Barangay Ambuklaw. Bagsakan na yan ng tubig. Galing sa mga kailugan dyan sa itaas. Paakyat na naman tayo. May mga live tilapia dito. Inaantok ka ba? Magpahinga ka. Ayun. Itabi mo. Oo nga naman. Huwag mo na kasing pilitin pag inaantok ka. Galing ah. Nakikipag-usap tayo. Idlip ka muna. Hindi naman inaantok. Aknip Bridge ito. Aknip Bridge. Galing ng kulay ng kanilang mga gutter, oh. Kulay ng kulturang Ibaloy. Hinto tayo rito mga kaibigan. May papakita ko sa inyo. May mga paalala rito. You came and saw this place clean. Leave it clean when you leave. Ito mga kaibigan, Nangoy Ambuklaw. Ibig sabihin daw ng Nangoy, langoy. Yan o, Nangoy is an Ibaloy dialect which means swim. Yan, Nangoy Ambuklaw. Kasi nga, yung pinagmamalaki ng Barangay Ambuklaw, Bukod, Benguet. Itong Ambuklaw Dam. Mabuti na lang at tumigil na itong ulan mga kaibigan. Magagamit na natin itong GoPro ulit. Tingnan nyo rito sa bahaging ito. Kitang kita natin yung bluish at saka greenish na part ng katubigan ng Ambuklaw. Meron din yung mga kulay baha nasa bandang gitna. Mga bagong merge lang galing sa mga kailugan. Dito medyo maayos na ang kalsada rito. Pero dahil basa, takot tayo.
Tandahan lang talaga. Enjoyin lang natin yung pagmamaneho. Yun oh, napakaganda. Mukhang yun pa yung dadaanan natin. May nakikita ko mga kalsadahan niya. Malayo pa tayo. Nasa 40 kilometers pa. May natatanaw kong tulay sa baba. Yun o, nakikita nyo ba? Ah, yung pinaka gateway ng San Roque Dam, ng Ambuklaw Dam, mga kaibigan. Yun na yung kanyang spillway, mga kaibigan. Nakikita na natin. Sabihin sa baba ng mga bangin na ito, yung katubigan na. Paliparan natin ang drone mula rito. Ang Ambuklaw Dam sa Bocod, Benguet ay isa sa mga pinakamatanda at pinaka-iconic na hydroelectric power plants sa Pilipinas na itinayo noong 1950s sa kahabaan ng Agno River. Sa taas nitong humigit kumulang 129 meters, idinisenyo ito upang magbigay ng malinis na kuryente sa Luzon grid at tumulong sa flood control sa mga katabing lalawigan. Bukod sa kahalagahan nito sa enerhiya at infrastruktura, ang malawak na reservoir nito na napapalibutan ng mga bundok at pine tree ay isa rin sa mga pinakamagandang scenic spot na katabi mismo sa Benguet Nueva Vizcaya Road. Mga kaibigan, katutunog lang nung sirena nila. Mukhang nagpapakawala ulit ng tubig. Kanina nakita natin 2 gates yung bukas. So siguro magpapakawala sila ulit para sa pangatlong gate. Katutunog lang, mga kaibigan. Yan yung kanilang warning. Lakas din nung sirena nila, no? Talagang ma-alarm yung mga nasa paligid. Di bali at ang sasalo naman ng tubig na yan ay sa San Roque Dam. Tingnan nyo, may mga bagong debris sa kalsada. Patunay na malakas yung ulan kanina dito banda. Grabe yan. Kaya ang bilis sigurong mapuno niyang Ambuklaw Dam. Dito yung pinaka entrada niya. Subukan nating pumasok. Iyay. Rough road. Saka madulas. Subukan nating tumingin kung ilang gates na nga ba talaga. Kung may pangatlo na. Kasi kanina sa drone shot, isang gate lang yung binuksan. Ang tanong kung pwede tayong pumasok dito. Di bali, babalik naman tayo pag hinarang. Ayan na, kikita na natin dito yung mga gates. Ilan? Isang gate lang. Ayun, no? 2 pa rin. Pero malakas. Ay, hindi natin makikita kung ilang gates.
Abante tayo dun para makita. Warning, load limit. Ito siya mga kaibigan. Dami palang debris sa itaas niya. Yan o, nagkukulay baha na yung tubig. Restricted area. Sa drone shot, saka sa malayuan, ang lilit lang ng tingin natin sa mga gates. Pero dito, grabe. Ang lalaki pala. Grabing lakas ng bagsak niya, no? Piruin mo yan, nakakalula mga kaibigan. Ito, isa, dalawa. Dalawang gates pa rin. Grabe yung mga debris, ang dami, oh. Pero parang nilakasan siguro, ano. Tapos yun, oh, yung mga mists. Yun pala yung nabubuong fog doon, no. Galing dito. Grabe. Solid. Dalawang gates pa rin. Baka nilakasan kaya nag-warning sila. May mga nakikita tayong mga nangingisda rin. 752. Siguro meters yan or feet. Payapa lang ng tubig dito. Dami mga basura din, ha. Mga bote. First time kong nakapunta rito. Ilang beses na tayong dumadaan pero ngayon lang ako pumasok dito. Kasi akala ko bawal na bawal. Yung pala, pwede pala hanggang dito. Silip lang naman, ano. Ayan o, tingnan nyo yung nabubuong fog. Galing lang naman talaga dyan yung fog na yan, eh. You know, nabubuo pa itaas. Mist. Precipitation. Ay, grabe. Hirap itong automatic. Pag crossover yan, mani-mani. "36 kilometers to Baguio City." Malapit na tayo. Isang oras na lang yan. Time check 5:11. Nako, abutan tayo ng dilim, ah. I love ang Buklaw. Pag dito naman, ibang perspective ang makikita natin. Yan, oh, mas tanaw natin kung gaano ka lakas yung bounce ng tubig. Yung pag ganyan, oh, pag-glide. Grabe. Lakas. Pagka ganitong medyo tuyo na yung kalsada, yan, medyo confident na ako magpatakbo niyan. Grabing mga babaan at akyatan dito. Talagang solid sa bangkingan. Sawa ka sa bangkingan dito. Ito na yung tulay na nakikita natin sa drone, ang Buklaw Bypass Bridge. Yan yung itsura ng Buklaw Dam, oh. Close to Violet on a Sunday. Nearly made it into. Let's go to Baguio City. Danger. Turbulent water, no swimming. Yan. Pinagbabawal ang pagligo dito sa ilog na to, mga kaibigan. Dahil malakas ang current. Malakas ang ikot ng tubig. Nakakatakot. Bukod. Ano kaya yan, no? Nahihiwagaan din ako dito, eh. Sa mga taga rito sa ang Buklaw, ano nga ba ito, mga kaibigan? Time check
5:24. Unti-unti nang dumidilim. Tapos grabe na yung akyatan at liku-liku rin naman. Adunot Bridge. Yan ang katubigan dito sa Adunot Bridge. Grabe, maulan na nga talaga. Hanggang Baguio na siguro ito. Ito na yung daan mga kaibigan papunta sa Binga Dam. Pero tayo, papunta tayo ng Baguio kaya diretso lang tayo. Ito na yung kalagayan natin. As of 21 kilometers before Baguio City. Ito, paakyat na ang lala. Tapos matinding fog. Sinabayan pa ng ulan-ulan. Oh, 20 kilometers before Baguio City, mga kaibigan. Malapit na lang yan. Nasa 30 minutes na lang natin yan. Habang ako ay palapit ng Baguio City, ay siya rin namang patuloy na pagtaas ng aking elevation. Dahil dyan, mas ramdam ko na ngayon ang lamig at lakas ng ulan. Grabe na to mga kaibigan. Approaching naman na tayo sa Baguio City. Pero lumala na yung fog dito. At dumidilim na rin. Ayan mga kaibigan, dahil itong Benguet Nueva Vizcaya Road ay putol ito dun sa unahan. Kaya merong alternate route sila na binigay to Baguio City. So dito tayo dadaan. Madaling sundan kasi meron naman silang nilagay na barikada. So ito ang magiging daanan natin. Bekel, Barangay Bekel. Eto na mga kaibigan, nasa Baguio City na tayo. Trying hard tayo sa sobrang kapal ng hamog kanina. Dito wala na. Okay naman na rito. Time check 6:26. Let's go. Cannon Road, sana pwede para pa hindi na tayo babalik. Mahirap pag bumalik eh. Hanggang Marcos Highway ang daan. Isa lang po. Bili lang ako ng pasalubong mga kaibigan. Para dun sa aking mag-ina. Thank you po. Yeah. Mukhang sarado talaga ang Cannon Road Walang gaano nakikita tayo na mga dumadaan. Sige lang, subok lang tayo. Balik na lang kung sarado talaga. Lion's Head, here at Cannon Road in Baguio City. Mga kaibigan, maraming salamat sa pagsama mo sa aking adventure. Hanggang sa muli, paalam sa ngayon. Kita-kits sa next video. Friends will come, friends will go. They all seem to change while I'm still the same. 'Cause I just can't let go. And there's no one to blame. It's just the way it is. Like stone, emotionless in this world of stone.